Ang sarap talagang pektusan na si Bato de la Rosa, ano ho. Ngayon, tapang-tapangan na naman siya. Noong isang araw, ang sabi niya, hindi daw siya magsasubmit. Yung tipong manlalaban daw siya. Aakalain mo na talagang magtatago rin ito pag naulinigan na naandyan na yung mga mag-aaresto sa kanya. Knowing Bato de la Rosa na ang totoo niyan, duwag. Tumapang lang dahil may nasasandalan. Pag yung nasasandalan mo na yan, Mr. Bato de la Rosa, ay nabuwag, malapit nang matumba, malapit nang pulutin din sa hangkungan, sigurado, wala ka rin patutunguhan kundi hangkungan. Ganyan po yung mga taong, wow ha, di ba? Pinagsisilbihan nyo yung mga Duterte at hindi naman talaga ang taong bayan. Kailan kayo nag-isip ng mga makabuluhang plano para sa ating bansa? Di ba hindi? Di ba wala? Kapal lang mukha ng mga ganitong klaseng nasa gobyerno, mga senador na ganito, ano ho. Pero yun nga, ang sisi dito ay yung mga kababayan natin na napakadaling mauto at mapaniwala. Una rin na rin namang inamin at ang si Bato de la Rosa na hindi daw siya malalagay sa pwesto niya ngayon kundi dahil sa mga Duterte. O ayan, ibig sabihin peke ang pagiging senador mo. Hindi totoong nasa pulso ng taong bayan kaya ka nailuklok bilang senador. Hindi po ba kayo nahihiya sa mga inaamin nyo na yan? Tapos ngayon, gusto nyong lituhin ang mga kababayan natin. Kayo po ay public figure pero nanluloko kayo. Lahat ng lumalabas sa bibig nyo ay panloloko at kasinungalingan. Tapos sasabihin pa na kung ano ay nilaglag ka ni Marcos Jr. Paano nila ilalaglag? Bakit? Kayo po ba ay BFF na itong si PBBM? Kayo ba ay best friend niyan? Parang hindi naman eh. Wala naman tayong masyadong naalala na ganyan kayo kadikit. Parang nagkakamali kayo. Ang sandalan niyo po ay si Digong at hindi yung nasa Malacanang. Ang ibig sabihin, nagkamali ka. Malaking pagkakamali na ang sinandalan mo, ay malapit na palang mabuwal. Kung sumandal ka sa Marcos administration kay PBBM, baka sakali, di ba? Pero kung tumayo ka sa sarili mong mga paa, gumawa ka ng sarili mong pundasyon, kahit mabuwal yung mga sinasandalan mo or yung mga taong yon, eh, hindi ka naman nakasandal, ligtas ka pa rin. Pero wala kang sariling pundasyon kasi. Katulad na ito, paiba-iba, napaka-inconsistent ng iyong mga pahayag tungkol sa kaso mo sa ICC. Ang ibig sabihin yan, halatang-halatang desperado at kabado ka na po, Mr. Bato de la Rosa. Handa na daw siya ngayon na harapin ang ICC. Senator Bato de la Rosa said he is ready to be interviewed by the International Criminal Court. Prosecutors investigating him. Yon. Magpapa-interview na daw siya. Mukhang sa isang araw, iba na naman ang pahayag na itong si Bato de la Rosa. Kung gusto daw nilang interviewin siya, anytime ay ready naman daw siya. Itong si Mr. Bato de la Rosa. Okay. Wala po talaga ata kayong sariling pag-iisip. Nakadepende ata yung mga desisyon nyo sa buhay sa isang tao. At yun ba ay yung idolo nyo na si Digong? Paano na ang trabaho nyo po bilang senador? Nakadepende rin po ba sa utos at sasabihin ng iyong idolo na si Digong? Ay bakit naandyan pa po kayo sa Senado kung ganon? Step down para maisalba mo ang kahihiyan mo. Dahil ito ay hindi na malilimutan ng taong bayan. Ang mga katulad niyo ni Mr. Robin Padilla, Bongo, ikaw, Mr. Bato de la Rosa, naging kahihiyan kayo dyan sa Senado. Good luck.